pagiging tarakili. limang pamilya ang nasunugan sa Project 6 Quezon City. Sumiklab ang apoy mag-alas 7 ng umaga kanina. Gawa po sa light materials at dikit-dikit ang mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Isang lalaki ang bagyang nasugatan sa paa. Napula ang sunog matapos ng halos 1 oras. At inimbestigan pa ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala sa ari-arian. 3 ang patay habang 3 pa ang sugatan sa karambola sa Antipolo City sa Rizal. Nag-ugat ang disgrasya sa truck na nawalan umano ng preno. Saksi si Marisol Abduraman. Banayan ang takbo ng mga sasakyan habang binabagtas ang sumulong highway sa Antipolo City, Rizal sa kuhang yan ng dashcam alas 6:45 ng umaga kanina. Pero pagdating sa old checkpoint sa Barangay Santa Cruz, makikita kung paanong inararo ng 2 truck ang mga sasakyan sa kanang linya bago sumalpok sa poste. Sa kuha naman ng CCTV, makikita ang napuruhang puting SUV na papatawid sa intersection. Inararo rin ang kasunod nitong motorsiklo. Sa lakas ng impact, totally wrecked ang harapan ng isang truck. Pahirapan ang pagtanggal sa dump truck na ito na sangkot sa aksidente dito sa sumulong highway sa Antipolo, Rizal. Ayon sa mga otoridad, 6:45 daw ito ng umaga nangyari kanina pero 11:30 na, hindi pa rin ito natatanggal. Nagdulot ng matinding traffic sa lugar ang aksidente. Nagmistulan ng mga nayuping lata ang mga sasakyan. Nagkanda pira-piraso ang mga motorsiklo. Ang posing binangga nabuwal na kaya tinanggal na rin kalaunan. Lumalabas sa investigasyon na nag-ugat ang disgrasya nang mawala ng preno ang truck na may kargang buhangin. Nagbusina na po siya, narinig po nung kasamahan niyang truck na nasa unahan na yun nga po emergency na po yung ganong pagbubusina na sunod-sunod. Ang ginawa po nung kasamahan niyang driver na truck din, huminto po siya para malesen po yung impact. Kaso nga lang po, yes po, kaso po nag-full brake siya, handbrake. Pero nagtuloy-tuloy daw na dumausdos ang 2 truck na may mga karga. Nag-full brake din po siya. Kaso hindi po talaga kinaya. Loaded po silang dalawa. Loaded po sila ng buhangin, ma'am. Tapos pababa din po yung kalsada. May possibility po na ganun po. Nag-loose brake, ma'am. Isa pong factor po dun, ma'am, madulas po yung daan. Kami po, nananawagan po tayo sa ating mga kababayan, sa mga motorista po dito po sa Antipolo City na bago umalis po ng ating nakanilang bahay, ay i-check po natin yung ating mga sakyan. Observe po natin yung pag-check ng blow baggage po natin, yung basic. Madulas po yung kalsada, so ingat po sa pagmamaneho. Sa kabuuan, umabot sa 3 ang patay habang 3 ang sugatan sa aksidente. Kabilang sa nasawi ang rider na binangga ng truck. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian din ang buhay kinalaunan. Nagkaroon po siya ng severe blood loss at eventually nag-undergo siya ng arrest. So tinry po siya i-revive pero fortunately di po nahabol yung kanyang kondisyon. So nag-arrest po siya, eventually din namatay din po siya. No? Labis ang paghihinagpis ng kanyang pamilya. Panagutan nila yung nangyari sa papa ko po. Dead on arrival naman ang driver ng truck habang sugatan ang kanyang pahinante na nakatalon daw bago sumalpok ang truck sa poste. Meron po siyang tinamong ma-abrasion sa lower extremities. Unlike naman yung first patient, siya ay okay naman siya. Nakakalakad. Para sa Automobile Association of the Philippines, may mga pagkakataon talagang posibleng mawala ng preno ang mga sasakyan. Pero maaari naman daw ma-mitigate ang matinding pinsala kung alam ng driver ang dapat gawin kung mangyari ito. Dapat ang ginawa nung nasa driver sa unahan, bumusina siya ng bumusina para yung mga tao nasa unahan tumabi. Imbis na sinalo niya yung truck sa likod. Titili na yan kung halimbawa, iahampas niya sa pader sa gilid ng kalsada. Para tumigil ang mindset, ang training dapat ng driver na ililigtas mo ang mga pedestrian at ililigtas mo ang pasahero mo. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Tinawag ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos na destabilisasyon ang mga akusasyon ni dating Congressman Zaldico matapos niyang idawit ito sa budget insertions. At sa bagong video ni Ko, sinabi niyang nakausap niya ng personal si Pangulong Marcos kaugnay ng pagsingit ng pondo sa 2025 budget. Saksi si Tina Panganiban Perez.
Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Personal umanong nakausap ni dating House Appropriations Committee Chair Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umano'y budget insertion sa 2025 national budget. Sabi ni Ko sa bagong video na inilabas ngayong araw, si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz ang nag-ayos ng kanilang pulong noong Marso. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Bukod sa 100 billion pesos, humirit pa raw ang Pangulo ng dagdag na 50 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ayon kay Ko, kahit sa panukalang 2026 budget na tinatalakay pa ngayon ng Kongreso, may mga pinasingit daw na mga proyekto ang Pangulo. Kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez. Idinawit din ni Ko si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa budget insertions. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. Kasabay niyan ang paglalabas ni Ko ng umano'y listahan ng mga insertion ng nakababatang Marcos. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin noong pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Ang mga akusasyon ni Ko, tinawag ni Congressman Marcos na destabilization. Base raw sa intel, nakipagkasundo si Ko sa mga gustong magpabagsak sa gobyerno para anya matakasan ang kanyang mga krimen. Kahit sino naman daw ay pwedeng umupo sa harap ng kamera at magpakalat ng mga kasinungalingan. Tinawag pa niyang bagong kampyon ng mga DDS si Ko na ang mga pahayag-an niya ay katang-isip at mali. Inalis din anya si Ko bilang chairperson ng House Committee on Appropriations hindi dahil sa kapritsyo lang ng isang individual, kundi dahil sa kasakiman daw nito at katiwalian. Panawagan pa ni Marcos sa publiko,
Huwag magpabudol kay Zaldico. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Malacanang kaugnay ng mga sinabi ni Ko. Si Cadiz naman naka-leave daw ngayon at inaasahang babalik sa November 28. Dalawa po kami na hindi na-assignan to interview any of the witnesses. Hindi visible sa akin yung mga evidence being gathered, yung testimonies ng potential witnesses. Similarly with Yusek Cadiz. So, until today po, he is not involved in any of the ongoing investigations relative to the flood control issues of the Department of Justice. Ayon kay Navotas Representative Toby Tiangco, nalaman ng Pangulo ang tungkol sa budget insertion kaya pinahold down niya ang mga pondo na na-flag ng ehekutibo. Alam niya yung mga insertions kasi di ba yun ang naging role ko nung Marso eh. Kasi nung January, di ba pinahold lahat. So yung Senate, binigay nila yung listahan nila within 3 days. Yung House, 3 buwan na hindi binibigay. So yun yung naging role ko ng January pag-aralan. And as of July 29, after the SONA, may naka-hold pa dyan na 80 billion na hindi na talaga ni-release eh. Kasi yun yung kaduda-dudang mga proyekto, no? Hindi ito in defense, no? But I have to say what really happened, di ba? Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Malacanang kaugnay nito. Sa gitna ng mga isyu sa pondo, naghain ang Makabayan Block ng resolusyon para paimbestigahan sa Kamara ang mga pahayag ni Ko at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Itinanggi ni dating presidential spokesman Harry Roque ang mga ulat na naaresto siya sa the Netherlands. Sabi pa ni Roque, may biyahe siya patungong Austria. Pero ayon sa Department of Justice, hindi na siya dapat makabiyahe matapos kanselahin ng DFA ang kanyang pasaporte. Saksi si Joseph Moro. Sa pananaw ng Department of Justice, may tuturing ng fugitive o pogante si dating presidential spokesman Harry Roque. Isa si Roque sa mga nahaharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa pogo ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Hiniling na ng gobyerno na mailagay sa Interpol Red Notice si Roque para sa pag-aresto rito. Kahapon isinapubliko ang utos ng Pasig RTC Branch 157 na kanselahin ang kanyang passport. Sa Facebook Live ni Roque kahapon, meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagpa-file po ako ng motion for reconsideration. Dagdag ni Roque, hindi siya pwedeng arestuhin dahil nag-a-apply siya ng political asylum sa the Netherlands. Ang pag-hingi po ng asylum ay karapatang pantao. That is a justifiable means po of why I am away from jurisdiction of the Philippines. Wala pong ebidensya na ako'y nag-recruit ng kahit sino para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Pero sa anunsyo ng DFA kanina, kinansela na ang passport ni Roque, tinatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong at 3 iba pa. Our understanding of the passport law is that if there's a court order declaring the passport holder as a fugitive, the DFA can take action and implement the order. Itinanggi rin ni Roque ang mga lumabas na ulat na inaresto siya sa the Netherlands. Sabi ni Roque may flight siya ngayong araw patungo sa Vienna, Austria. Nang tanungin kung posible nga ba makabiyahe si Roque dahil kanselado na ang pasaporte nito, sabi ng DOJ hindi raw ito posible kung wala siyang valid passport. At pwede siyang hulihin ng immigration authorities at maaaring ma-detain ng anumang bansa kung gawin niya ito. Ang DILG wala ring natanggap na opisyal na komunikasyon na kumukumpirma sa pag-aresto kay Roque. Tingin ng DOJ walang basehan ang paghingi niya ng asylum. At the end of the day, he has to demonstrate and establish to the authorities na he is being persecuted here. There is no persecution but he is evading prosecution. Ayon sa DOJ, nag-alok sila ng 1 milyong pisong pabuya para sa impormasyong makatutulong upang maaresto si Cassandra Ong. We confirm that we're having difficulty, precisely, di ba? The reward is basically crowdsourcing to. With the current information we have, we don't have enough. Batid naman po natin sa nakalipas, may kakayanan na umikot, malaw, makalabas at pumasok ng Pilipinas na hindi natutukoy. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, huling na-track si Ong sa Japan sa unang bahagi ng taon. Nasa red notice na rin umano ng Interpol si Ong, nangangahulugan ng tutulong ito sa pag-aresto sa kanya.
Pero sabi ng DOJ, walang record na lumabas si Ong sa bansa. Baka nag-backdoor. Isa po siya talaga dun sa principal, no? Isa siya dun sa may malalim na kaalaman sa kasong nangyari. Di ba? At tulad ng sinabi ko, kaya rin tayo nag-o-offer ng reward, kulang pa ang aming impormasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Ong na diversionary tactic umano ang hakbang ng DOJ. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.